Alam nating may watawat tayong winawagayway sa mga paaralan at mga institusyon ng pamahalaan, pati na rin sa mga pribadong kumpanya. Simbolo ito ng ating bayan at ng ating lahi. Kung ating babalikan, may pinakitang watawat sa Imus at sa Kawit, Cavite. At yun yung una nating watawat. Ang tanong, nasa na ito? Halina't sagutin na natin ang mga tanong na hindi tinatanong dito sa Kultura at Kasaysayan. Una nating alamin ay saan ba tinahi ang unang watawat. Napakasosyal nga ng watawat ng Pilipinas dahil sa ibang bansa ito ginawa or tinahi. Yes, made in Hong Kong ang ating watawat. To be exact, sa 535 Morrison Hill Road, Happy Valley, Hong Kong. Yes, sa Hong Kong tinahi ang unang watawat natin. Dinisenyo ito ng Junta Patriotica o ng Hong Kong Junta. May malaking impluwensya sa disenyo nito si Emilio Aguinaldo. Tinahi ito nila Marcela Agoncillo kasama ang kanyang 5 taong gulang na anak na si Lorenza at ang pamangkin niya si Rizal na si Delfina Herbosa de Natividad. Anak siya ng kapatid niyang si Lucia. 5 araw nila itong tinahi ng kamay o hand stitch. Tandaan, umalis sina Aguinaldo at iba pang revolusyonaryo sa Pilipinas at nagtungo sa Hong Kong matapos ang kasunduan sa Biak na Bato o Pact of Biak na Bato noong December 14, 1897. Bumalik sina Aguinaldo mula Hong Kong at ipinagpatuloy ang revolusyon laban sa Espanya noong May 19, 1898. Bumalik sila lula ng USS McCulloch. Dala niya ang watawat na tinahi ni Marcela Agoncillo. Ayon sa maling paniniwala, una itong winagayway at ipinakita noong June 12, 1898 sa balkonahe ng bahay ni Emilio Aguinaldo. Ngunit ito ay mali. Una, kaya natin pinagdiriwang ang May 28 bilang simula ng National Flag Days ay dahil una itong ipinakita sa harap ng Teatro Caviteño sa Cavite City matapos ang labanan sa Alapan sa Imus. At kalaunan ginamit din ng watawat sa Malolos Congress noong 1899. Paalala, hindi ito sinama sa labanan. Pangalawa, walang balkonahe ang bahay ni Aguinaldo noon at pawang bintana lamang ito. At huli, hindi si Emilio Aguinaldo ang nagwagayway, kung hindi si Ambrosio Rianzares Bautista. Balik tayo sa watawat. Kung hindi siya ginamit sa labanan at nagamit pa sa Malolos Congress, nasa na yung orihinal na watawat ng Pilipinas? Taong 1919, sabi ni Aguinaldo ay nawala ito habang umaatras ang mga puwersa niya sa bulubundukin ng Caraballo sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. 1925, sinabi ulit ni Aguinaldo na nawala ito habang umaatras sila sa Tayug Pangasinan noong 1899 laban sa mga puwersa ng mga Amerikano. Ngunit ayon sa isang branch ng pamilya Aguinaldo, ang mga Aguinaldo Suntay, makikita sa Baguio City ang orihinal na watawat ng Pilipinas. Ayon sa kanila, ibinalik ito kay Aguinaldo noong 1930s ng isang veterano ng gera. Makikita natin na may nakasulat dito na salitang Libertad, Justicia y Igualdad. Sa kabila naman ay Fuerzas Expedicionarias del Norte de Luzon. Parehas itong napapalibutan ng laurel. Ayon sa post si Professor Xiao Chua na noong nakapanayam ang sekretarya ni Emilio Aguinaldo na si Felisa Jokno ay nakita niya kung gaano kamahal ng dating Pangulo ang nasabing watawat na lagi pumopost rito at ipinapakita sa flagpole sa Kawit, Cavite. At noong deklarasyon ng kalayaan noong July 4, 1946 ay muli niya itong ipinakita. Isa pa rito ay ang pagkaproklama ni dating Pangulong Diosdado Macapagal na ang araw ng kalayaan ay ibabalik sa June 12 imbis na July 4 noong taong 1962. Kalaunan ito ay nakita ng kanyang anak na si Cristina Aguinaldo Suntay sa kama ng kanyang ama at tinago ito hanggang 1980s bago ilagay sa Baguio City. Ngunit may ilang hindi naniniwala na ito ang orihinal na watawat dahil ayon sa mga sources, ang ginamit daw ni Marcela Agoncillo ay satin, habang ang iba naman, seda o silk daw ang kanyang ginamit. Habang ang Suntay Aguinaldo flag naman ay gawa sa bulak o cotton, so magkakaiba sila ng tela. Ngunit may mga hibla itong nawawala, ang mga hiblang pababa, na maaaring halo ng seda at bulak ang tela na ginamit, dahil mas mabilis malusaw ang seda kumpara sa bulak, ayon kay Dean Lydia Arribas ng UP College of Home Economics. Isa sa mga nagpapatunay na nasa pamilya Aguinaldo Suntay ang orihinal na watawat ay si Marcela M. Agoncillo Jr. Yes,
yan talaga ang pangalan ng anak ni Marcela Marino de Agoncillo. Ayon sa kanya, base sa mga naaalala niya noong 1919, nang matanggal ang flag law o ang pagbabawal sa pagwawagayway ng mga watawat ng Pilipinas o anumang simbolo ng revolusyon noong panahon ng mga Amerikano, ay nakikita niya ito kada taon tuwing iniimbitahan ang kanyang pamilya nila Aguinaldo sa kanilang tahanan. Kalaunan, idiniposito ito sa bangko ng Monte de Piedad para mailagay sa mas ligtas sa pangangalaga ayon kay Agoncillo Jr. Ngayon, para mas mag-isip tayo, ayon kay Marcela M. Agoncillo Jr., hindi nawala ang orihinal na watawat. Bagkus sa pamilya Aguinaldo talaga ito. Taliwas sa sinasabi ni Emilio Aguinaldo na nawala raw ito at ibinalik lamang noong 1930s. Ngunit ayon sa kanya, ang watawat na ito ay may darker blue na kulay at may muka ang araw at mga bituin. Sobrang sigurado siya ay nagpagawa pa nga siya ng replika nito. Nag-iiba ito sa Aguinaldo Suntay flag dahil pawang araw lamang ang may muka. At mas light ang kulay ng blue at wala siyang nabanggit na sulat. Hindi siya ang nagtahi at hindi niya ito nakita kung paano ito tinahi. Ngunit ito raw ang naaalala niya na bersyon ng orihinal na watawat. Ngayon, sa museo ni Emilio Aguinaldo sa Baguio City, may isa pang watawat na makikita. At ito ang tinatawag nilang battle flag ni Emilio Aguinaldo. Nakahawig ng sinasabi ni Marcela Agoncillo Jr. Ang pinakamahalagang tanong lang naman ay, alin sa dalawa ang orihinal nating watawat? Ayon kay Professor Ambet Ocampo, sa kanyang column sa Philippine Daily Inquirer, without solid historical documentation, perhaps a more careful examination of the flag will prove beyond reasonable doubt that indeed this is the flag of our fathers. Until then, it remains an authentic flag of the period, but not the original one. But if the Baguio flag is indeed the original, it should then be returned to Kawit, where it rightfully belongs, where it will be accessible to the public, and where it will remind and inspire us to be the nation we should be. Kaya kung mapapadaan tayo sa lungsod ng Baguio, sa Benguet, tandaan natin na dumalaw din sa Aguinaldo Museum upang makita natin ang sinasabing watawat. Hindi lang puro strawberry jam at lion's head ang meron sa Baguio, bagkus pati na rin ang watawat natin. Alinman sa dalawa ang orihinal na watawat ng Pilipinas, isa lang ang mahalagang mensahe nito. Maging simbolo ito ng ating bansa, ng ating lahi, at simbolo ng ating kalayaan. Hanggang dito lang, kita-kita tayo ulit sa susunod nating video.